Magandang hating gabi po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po akong Christy. Matagal na akong naninirahan sa probinsya. Mas pinili kong manirahan dito dahil sa tahimik ang lugar. Sariwa ang hangin, iwas sa traffic, at may magandang tanawin. Nung minsang kinailangan kong lumuwas ng Maynila, nakita ko ang dati kong eskwelahan. Dagli akong pumara sa jeep. At dagli rin namang inihinto ni Kuya Driver ang sasakyan. Dali-dali akong bumaba. Kung tutuusin ay malayo pa ito sa talagang pupuntahan ko pero napababa ako nang wala sa oras. Nasa tapat na ako ngayon ng aking eskwelahan at hindi ko napigilang mamiss ang lugar na ito. Dito kasi ako nag-elementary. Dito ako natuto ng maraming bagay. Hindi ko maiwasang hindi mainis dahil napakaluma na nitong tignan. Kupas na ang pintura nito. At makikitang may mga bintanang kulang na sa plangke. Ay, di man lang i-maintain kahit pinturahan man lamang. Banas na anas ko. Nakaramdam ako ng gutom kaya namang dagli kong hinanap ang maliit na lugawan na nasa gilid ng aming eskwelahan. At wow talaga, buhay pa pala ito. 30 years ago. At nakakatuwang nandito pa rin ito. Umorder na ako ng matambaka with dugo. Sinamahan ko pa ito ng tokwa. Blockbuster kasi ang order na yun noon. Kaya ito na rin ang in-order ko ngayon. Habang naghihintay ay nakatitig lamang ako sa aking school. Iniisip ko kung meron pa rin kayang mga multo rito. Di ko tuloy maiwasang maisip ang aking paboritong guro na si Mrs. Reyes. Guro ko siya sa sibika at kultura. Ugali ng gurong ito ang magkwento ng mga kwentong kababalaghan. 10 minuto bago matapos ang kanyang klase. Yun ang pansuhol niya para makinig kami ng leksyon niya ng mabuti. Lagi niya kaming tinatakot na kung maingay kami walang kwento. Sa dami ng naging kwento niya ay may 2 kwentong talaga namang tumatak sa isip ko. Kahit ngayong matanda na ako ay di ko yun makakalimutan. Balik tanaw tayo noong grade 5 ako. Class, tapos na ang pagsusulit natin at bilang premyo ay may ikukwento ako sa inyo na karanasan ng aking kapatid sa isang malayong probinsya sa parteng Visayas. Di ko nasasabihin pa ang eksaktong pangalan ng probinsya ha, sabi ni Mrs. Reyes. Tandang-tanda ko kung paanong biglang tumahimik ang buong klase nang marinig na magkukwento na si Mrs. Reyes. Anya, bagong pulis pa lamang ang kapatid niya noon nang madistino ito sa Visayas. Sumama daw ito sa malapit niyang kaibigan para doon manatili pansamantala. Ayaw daw kasi nitong madistino sa mga presinto sa syudad at mas gustong manirahan ito sa probinsya kahit anong tutol ng kanilang pamilya. Fast forward na tayo sa naging diskusyon ng kapatid ni Mrs. Reyes at ng kaibigan nito. Bay, nabalitaan mo ba yung 2 nawawalang bata na nireport nung isang araw? Sabi ng kapatid ni Mrs. Reyes. Sagot naman ng kaibigan nito, oo bay, hindi pa din nahahanap. Sumama ako kahapon sa may burol. Pero wala kaming nakita. Gabi-gabi nga nagro-ronda sila kapitan at yung mga tanod doon sa lugar. Kaso, hindi lang yung 2 batang nawawala. Pati na rin yung mga manok, baboy, aso sa barangay nila. Sinasabi din na tuwing gabi ay
Napakabaho ng hangin na nalalanghap nila. Sigurado naman ako, bay, na tulisan at magnanakaw lang ang gumagawa niyan, sabi ng kapatid ni Mrs. Reyes. Pero tinignan lamang siya ng kanyang kaibigan, sabay sabing, "Taga-syudad ka talaga, pare. Maraming bagay pa ang hindi mo nalalaman sa lugar na ito. Ayoko naman takutin ka at baka bigla ka nalang umalis dito." Sabay tapik pa nito sa balikat ng kapatid ni Mrs. Reyes. Naiwan lang itong nakatulala at may bahid kilabot ang tinuran ng kanyang kaibigan. Nag-isip ito, ano kayang ibig niyang sabihin? Lumabas na lamang siya pag alis ng kaibigan. Tutal naman hindi naman gaano kadami ang ginagawa ng mga oras na yon. Napagpasyahan ng kapatid ni Mrs. Reyes na manigarilyo muna sa tindahan sa gilid ng presinto. Hit-hit buga ng sigarilyo nang may mapansin siyang isang lalaki. Marungis ito. Mahaba ang buhok. Nakasombrero na halos takip na ang mukha nito. Binati daw niya ito, ngunit hindi ito kumibo at tinitigan lamang siya. Naisip naman niya na baka galing lamang ito sa bukid o taong grasa ito, pero di naman nakalampas sa kanya na may bahid pa ng ketchup ang gilid ng bibig nito. Palibhasa ay may tindang hamburger kasi ang tindahan na yun, kaya hindi siya nag-isip ng kung ano paman. Magsasalita pa sana siya para alokin ng soft drinks ang lalaki, pero dali-dali itong umalis ng walang lingon-lingon. Weirdo naman nun. Ang tanging nasambit niya sa isip niya. Ilang araw pa ang lumipas at birthday ng pinuno nila sa istasyon. Marami daw pagkain sa presinto ng mga panahong yun. Nagkakantahan sila ng happy birthday nang may dumating sa presinto. Dala ang isang napakalaking bulig o baboy. Napakaitim daw nito at sobrang laki talaga. Sabi pa ng isang tanod, "Sarhento, ipinapabigay po sa inyo ni Kapitan ito. Ito po yung baboy na nahuli namin kanina sa gubat. Regalo daw po sa inyo ni Kapitan." Sa totoo po, Sarhento, ay napakahirap pong hulihin yan. Para pong baboy ramo sa tulis ng mga pangil. Sagot naman ni Sarhento, "Ganun ba? Salamat ng marami," pakisabi kay Kapitan. "At bukas ng umaga ay ipakakatay ko ito at magpapadala ako sa inyo ng pagkain. Ilagay mo muna sa isa sa mga selda dyan." Dinala ng tanod ang baboy at ikinulong sa isa sa mga selda. Kinaumagahan, nakarinig sila ng malakas na sigaw sa isa sa mga kasamahan nilang pulis. "Impakto! Impakto! Aswang! May aswang!" Nanginginig ang boses na sabi nito. Dali-dali silang pumunta sa selda kung nasaan ang baboy. At laking gulat nila na ang baboy kagabi ngayon ay isa ng hubad-hubad na lalaki. Nakaporma ito na parang fetus. Maduming-madumi. Mahaba ang buhok. Mahaba ang mga kuko. Hindi ito nagsasalita. Nakatitig lamang sa kanila ng may puot. Nakapangingilabot daw ang tingin nito, sabi ng kapatid ni Mrs. Reyes.
Pinalaya nila ang lalaking yun dahil wala naman silang pwedeng ikaso. Pinagsabihan sila ng kanilang pinuno na huwag ipagsasabi ang nangyari sa mga taga roon. Sabi pa ni Mrs. Reyes na kahit kailan daw ay hindi na nakita ang lalaking yun simula nang mapalabas ito ng presinto. At sa pagkawala daw nito ay natigil na rin ang pagkawala ng mga bata at ng mga hayop. Dagdag pa ni Mrs. Reyes na dahil na rin daw sa kuryosidad ng kanyang kapatid ay pinuntahan nito ang bahay ng lalaki kung saan ito nakatira. Wala na raw tao doon, pero napakaraming botelya ng mga halamang gamot. Langis na napakabaho at pira-pirasong bahagi ng katawan ng tao na nakababad sa mga garapon. Hindi ko namalayan na dumating na pala ang lugaw na in-order ko. Kahit gutom ako ay hindi ko na ito nakain dahil na din sa may matambaka at dugo ito. Parang bumaliktad na ang aking sikmura. Binayaran at umalis na lamang ako. Sabay huling sulyap sa eskwelahang kinalakihan ko. Huwag kalilimutang magdasal upang maiwasan ang mga masasamang espiritu, elemento at mga nilalang ng dilim na sa inyo ay nag-aabang. Magandang hating gabi at hanggang sa muli. Ayun, so nakatapos na po tayo sa ating third story sa ating channel. Ngayon, bale, shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Maiko Dungo, kay Darlanusa, kay John Barnes, kay Jeneline Andrade, at sa ating bagong subscriber na si Mr. Jordan Gabiaso. Thank you po sa inyong pakikinig. And shoutout din po sa Revolves TV, Evolve Yourself, iHeart Nikita, at sa Music Grenade. Subscribe din po kayo sa mga YouTube channels nila. Magaganda po lahat yan. At bago ko po makalimutan, thank you very much, Idol Ben, sa lahat ng suporta. So again, marami pong salamat sa inyong pakikinig at asahan nyo po na dire-diretso po ito na tayo'y magkwekwentuhan every Friday night. Kaya wag nyo pong kalilimutang mag-like, mag-share, at subscribe. At wag pong mahiyang mag-comment. Comment lang po tayo dyan. So, stay safe po tayong lahat. God bless us all. At maraming salamat po.